Hello, magandang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. At binabati ko kayo ng isang ah, masaya at masagana, mabunga na anniversary sa inyong church, sa inyong iglesia dyan sa Taif. Kasama ang aming pamilya dito, kami bumabati sa inyo ng isang masaya, mabunga, makabuluhan at mabiyayang anniversary ng Taif Covenant Reformed Church. I was there 10 years ago, 2014. Sinimulan natin na i-reforma ang iglesia. At nagpapatuloy kayo sa 10 taon. At tayo nagpupuri sa Diyos na patuloy ang ating samahan, ang ating uh, pagsasama at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ating tema sa anniversary ay makikita sa Roma 10. Romans 10 verse 10. At sinasabi ng Biblia sa King James Version, ang ating basis, ang sabi ganito, "For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." Yan ang mga salita, pahayag ng Apostol Pablo sa atin. At ito'y patungkol sa ating kaligtasan, mga hinihiling ng Diyos, mga kondisyon ng Diyos na binuo sa isang talata tungkol sa ating kaligtasan. Tayo muna'y manalangin sa ating pagpapatuloy. Aming makapangyarihang Diyos, aming Ama, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay maaring makapakinig ng inyong mensahe, ng Ebanghelyo, ng salita ng katotohanan. Dalangin namin na gawin ninyong makabuluhan at tunay ngang mabiyaya ang inyong araw. Ang araw na ito, ang gabing ito na maging puno ng mga bagay ng kaalaman at karunungan. Samahan niyo kami sa aming pakikinig at dalangin namin na ang Espiritu ng katotohanan ay tunay na magbigay sa amin ng karunungan upang ang mga bagay na marinig namin ay tunay ngang matanggap sa pag-unawa. Dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang talata rin o bersikulo na siyang basihan ng ating anniversary ay siya ring ating mensahe. Papahayag natin. Let's have an exposition of this short verse about the condition of the gospel in salvation. Ang mga kondisyones, ang mga hinihiling ng Ebanghelyo sa ating kaligtasan. Kung ikaw ay kumikilala sa iyong sarili na Kristiyano, mananampalataya, at sumunod na sa Panginoon sa pananampalataya. Ang Kristiyano ay matapos sumampalataya, siya ay sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yan ang sabi ni Pablo sa Roma 1:5, na ang Ebanghelyo na kanyang dinadala at siya'y tinawag ay para sa pagsunod sa pananampalataya. Ibig sabihin, pag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay sumusunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa inyo. Hindi atin. Hindi atin ang ating pananampalataya. Nagmumula kay Kristo sapagkat ito'y pananampalataya mismo ni Kristo na siyang sumunod sa Ama at sumunod sa pagbigay ng kanyang sarili, ibigay sa atin upang tayo ay magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Kanya ating pag-aralan ngayon ang Roma 10, tungkol lamang sa mga kondisyon ng Ebanghelyo sa ating kaligtasan. Dalawa lamang ang sinabi dyan ayon sa nasulat sa inyong anniversary theme. At yan ay tungkol sa pagsampalataya at sa pagpapahayag. It's about believing or faith. And secondly, it is about confessing. Malaking bagay ang dalawang ito sa ating kaligtasan. Kailangan tayong sasampalataya at kailangan tayong maghayag, magpapahayag. We need to believe. We need to have faith in the gospel and then we need to confess the gospel. Yan ang ating kaligtasan sa simpleng paraan na pinahayag ni Pablo. Napakalawak naman ang kaligtasan na itinuro ng Biblia, lalo na kay Pablo. Ngunit, dito sa versikulong ito, parang sinadya ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na ipapahayag ang pangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang Roma 10:10 ay tungkol sa Ebanghelyo. Tungkol sa gawa ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay ang gawa o gawain ni Kristo para sa atin. Nung siya'y pumarito, ang kanya lamang na misyon ay gawin ang kalooban ng Ama. At yun ay nabubuo doon sa tinatawag na gospel, Ebanghelyo. Ay ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay si Kristo mismo. At yan ang kanyang gawa para sa atin. Ano ang hinihingi o kondisyon ng Ebanghelyo? Ano ang gawin natin sa Ebanghelyo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Para tayo magkaroon ng pananampalataya na sumunod sa Kanya. Dalawang bagay lamang mga kapatid. Ito'y una ang pagsampalataya ng Ebanghelyo sa ating puso. Ang sinabi, with the heart, man believeth unto righteousness. For with the heart, man believeth unto righteousness. Ano ang kanyang pinanampalatayanan? O ano ang sasampalatayanan natin sa pamamagitan ng puso? Siyempre ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na ipinahayag. Ang Roma 10, lalo sa pagsisimula ng 11 hanggang 18, hanggang 17, ay nagsasabi tungkol sa paghahayag o pangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan may ipadala upang may makarinig. At ang makarinig ay kailangan sa sampalataya. Makaunawa. Ito ang Ebanghelyo. Kailangan tayong sasampalataya. Ang unang paraan ay kailangan makinig, mapakinggan. Ang pakikinig ay nagmumula sa isang isinugo, ipinadala ng mga ngaral. Di maaaring tatayo ka na lang dyan kaagad at makita kang nangaral na hindi mo alam kung saan galing. Na mga nangaral ay talagang sakop ng iglesia o mga ipinadala ng mga misyonero. Sa pamamagitan nila, maaari tayong makapakinig o membro ng church, membro ng iglesia. Siguro kasama sa isang trabaho na isang Kristiyano na naghahayag. Kaya mayroong makapakinig. Kaya makinig tayo, makapakinig tayo kagaya ngayon, napapakinggan natin ang mensahe ng Ebanghelyo mula sa mga ngaral. Just a simple witnessing time, simple time of conversation with the gospel. Pwede ganun. Makinig tayo, makapakinig. At ang sabi ng Biblia, mapakinggan, ang pakikinig na yan ay isang mahalagang, makapangyarihang pakikinig. Sapagkat sinabi ni Jesus, yan ang panahon na tayo tatawagin sa buhay. Ang ating pakikinig una sa Ebanghelyo ay isang tawag. Tawag sa buhay. Ito'y tinatawag na tawagin tayo upang mabuhay tayo muli.
ang ating pagiging born again o isinilang na muli ay bunga sa isang pakikinig ng Ebanghelyo. Sabi ni Jesus sa Juan 5:25, darating ang panahon at ngayon na ang mga patay ay makapakinig sa tinig ng anak ng Diyos. At ang makapakinig ay mabubuhay. Buhayin tayo muna. Ang Ebanghelyong pakay unang-una ay buhayin tayo, tawagin tayo sa buhay. Yan ay tawagin tayo upang mabuhay muli. Sa ating kamatayan tayo mabuhay. Siya na sumampalataya sa akin na nakikinig, sinabi ni Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Siya ay dinala mula sa buhay sa kamatayan papunta sa buhay. Sa 24 yan, sa Juan 5:24. Ngunit nagsisimula sa 25, buhayin tayo. Pagdating doon sa 24, parang bumalik, tayo ay sasampalataya matapos binuhay. Kaya ang ating pakikinig nagdala ng matapos natin marinig ang mensahe, mabubuhay tayo. Matapos tayo mabuhay, tayo sasampalataya. Ang ating pagsampalataya ay bunga ng buhay ng Diyos na dinala sa atin. Kaya ang ating pagsampalataya ay biyaya. Ang buhay mula sa Ebanghelyo, biyaya. Unang biyaya. Pangalawang biyaya sa Ebanghelyo ay ang pagsampalataya mo. Ikaw ay nagising sa buhay, ikaw ay sumampalataya sa Ebanghelyo na narinig mo. At sa iyong pakikinig, nangangailangan ng pag-unawa. Pag-unawa sa mensahe ng Ebanghelyo. Pag-unawa na nagbibigay ng karunungan. Ito'y nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Ayon sa pangalawang Timoteo 3:15, sinabi ni Pablo kay Timoteo na ikaw ay mula sa iyong pagkabata ay narinig mo na ang kasulatan na nagbibigay sa iyo ng karunungan upang sumampalataya kay Kristo. Kaya ang ating pakikinig matapos tayo binuhay at sasampalataya, bago tayo sumampalataya, mayroon munang karunungan ng Espiritu. Ang karunungan ng Espiritu ng katotohanan ay siyang tuturo sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo na pananampalatayanan at doon tayo sasampalataya. Hindi kaagad. Kailangan mo na ng pag-iisip, ng malalim pag-unawa at ito'y nagbumula sa Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu, sinasabi ng Juan 16:8 ng siya'y darating, sabi niya, dalhin niya ang mga tao sa pagkilala ng kasalanan at sa mga bagay ukol sa katwiran. Yun, naroon ang karunungan ng Espiritu na dalhin tayo sa pagkilala ng ating kasalanan at sa pagsampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng Espiritong ito ay dalhin tayo sa pagsampalataya. Ang pagtanggap sa matapos tayo makapakinig at makaunawa sa pamamagitan ng Espiritu, tanggapin natin at sasampalatayanan natin ang Ebanghelyo. Yan ang sabi ng Roma 10:27. Nang dumating ang mensahe, dumating rin ang pananampalataya. Kaya huwag mong sabihin ng pananampalataya ay sa iyo, mula sa iyo. Maraming turo ngayon, nagsasabi ng pananampalataya daw ay mula sa kanila. At sila'y sasampalataya lang sa Diyos. Wala tayo niyan. Ang taong patay, hindi na maaaring sumampalataya. Dumating ang pananampalataya ayon kay Pablo sa 10:17 ng Roma. Noong marinig, sapagkat nung marinig mo, binuhay ka, binigyan ka ng kapangyarihan ng pag-unawa sa pamamagitan ng Espiritu, ikaw ay umunawa. Inanggap mo ang mensahe. At ang Biblia nagsabi, sumampalataya ka. Ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya at natanggapin yung Ebanghelyo. At ito ay gawain ng puso, sabi ng ating bersikulo. Ito ay kailangang isa puso. Totoo, sincere. When we speak of the heart, that is applying the things that we hear of God and of the things of the gospel and the graces of the Word of God.
nangangahulugan niya ng sincerity. Ang ating pagkilala sa mga salita ng Diyos, lalo na sa Ebanghelyo, ay kailangan mula sa puso, mula sa kaibuturan ng ating puso na nangangahulugan ng tunay na pagtanggap ng mensahe. Ito ay matapos tinanggap ng puso, sinabi ni Pablo, ito ay humahantong at nagbubunga ng katwiran ng Diyos unto righteousness. Ang ating kaligtasan, mga kapatid, ay hindi maaring sa ating mga gawa. Sinabi ng Efeso 2:8 at 9, hindi maaring sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang maaring magsasabi na nagmumula sa kanya ang kaligtasan. Not by works so that no man can boast. Hindi mo maaring angkinin ang kaligtasan na ito'y nagmumula sa iyong mga gawa, sapagkat ang ating mga gawa ay marumi. Humahantong ito sa katwiran ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo na righteousness, nung sinunod niya ang ating linabag, at tayo sumampalataya sa Kanya, ang Kanyang righteousness sa pagsunod sa kautusan ay naging atin. Tandaan ninyo yan. Ang righteousness ni Kristo ay siyang atin. Inilipat sa atin. The righteousness of God was imputed to the sinner when he believed in Christ. Ibinigay, ipinaangkin, at atin na ang kanyang righteousness. Hindi talaga atin. Ginawa lang, tinatawag sa English ng imputation. Pinaangkin sa atin ang katwiran ni Kristo. Kaya tayo na maaaring maligtas, sapagkat hindi sa ating sariling katwiran, kundi sa Kanya. Yan ang unang kondisyon na hinihingi ng kaligtasan, na ang tao'y sasampalataya sa puso na nagdudulot ng righteousness. Ikaw ay idiniklara na isang walang kasalanan. You are justified by faith. The righteousness of God is the result of the justification of God on the sinner. Ginawa kang matuwid. Matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsambalataya mo sa Kristo na tagapagligtas, na siyang tumupad sa iyong linabag at kinuha rin ang iyong parusa na kamatayan, na siyang kamatayan niya. That is called this perfect substitution of Christ for us. Yan ang unang kondisyon dito sa Roma 10:10 ng kaligtasan. Ang ating pagsampalataya ng Ebanghelyo sa puso. Inanggap natin sapagkat naunawaan natin nung marinig natin, sapagkat binuhay tayo. Binuhay ka, binigyan ka ng karunungan ng Espiritu, at tinanggap mo ang Ebanghelyo ng naunawaan mo, at dumating sa iyo ang panampalataya, at ikaw ay pinawalan sala. The righteousness of Christ has become your righteousness. Ay tayo mamumuhay ngayon, hindi sa ating katwiran, sa katwiran ni Kristo. Pinapasakay lang natin ang lahat ng ating mabubuting gawa doon sa righteousness of Christ. At yun ay tinatanggap ng Panginoon sapagkat hindi atin. Pangalawa na kondisyon ng kaligtasan ayon kay Pablo, ang pagpapahayag sa bibig. Matapos tayo sumampalataya sa pamamagitan ng puso sa mensahe ng Ebanghelyo, tayo ngayon ay magpapahayag sa bibig. Magpapahayag sa ating Panginoon. Una, ang pagpapahayag ay nagsisimula sa kasalanan. Pagpapahayag muna ng kasalanan. Confession of sin. Nung sumampalataya ka, kapatid, sa Panginoon, na kailangan mong ipahayag muna ang iyong kasalanan sa harap ng Diyos. Na ikaw ay makasalanan. Romans 10:10, Romans 10:10.
there is none righteous, no, not one. Walang matuwid ni isa. At makasalanan ka at makasalanan ako nung dumating sa iyong ebanghelyo na ang Kristo ay namatay at nabuhay muli dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Noong tayo sumampalataya, wala tayong ibang maramdaman kundi magsabi, ako'y makasalanan at kailangan mong ihayag. We confess to God our sin. Lord, I'm a sinner. Ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Yan ang ginawa ni David nung siya nagkasala. Ang Salmo o awit 32 at 38 at 51. Yung tatlong salmo na yan, 51, 38, 32. Nagsasabi tungkol sa paghahayag ni David, ni Salmista David sa kanyang kasalanan. Ang haba ng paghahayag. Inikilala niya ang kanyang pagkakasala. Ang makasalanan na marinig ang ebanghelyo na ang Kristo ay tagapagligtas ng ating kasalanan na kailangan tayong magsisisi. At ayan ay ang paghahayag, pagpapakumbaba mo at ihayag mo sa Panginoon na ikaw ay makasalanan. Doon makita ang iyong pagpapakumbaba, ang pagkilala ng iyong kasalanan at ikaw ngayon ay maghayag. At matapos mo inihayag ang iyong kasalanan at pinatawad ka ng Diyos at ikaw ay sinabi ng Biblia ay you have been made or you have been justified. Ikaw ay pinawalan sala sapagkat ang kanyang katwiran ay naging iyo, naging akin, naging sa atin. Anong nangyari? Tayo ay maghayag na naman. Maghahayag ng ating tinanggap. Ang ebanghelyo ni Kristo na siyang kaligtasan mo na tinanggap mo mula sa puso. Ngayon naman ay meron ka namang tungkulin. Una, ihayag mo na tunay ka ngang sumampalataya. Nangailangan na ang bibig natin ay maghayag. Maghayag sa mga kaibigan, maghayag sa iyong mga kasama sa trabaho, maghayag sa membro ng iyong family, sa iyong ina, sa iyong ama kung hindi sila sumampalataya, sa iyong mga classmates sa school, lahat. Tayo tinawag sa tungkulin na yan. Confess with the mouth. Sinabi ni Kristo sa Matthew 10:32. Kapag tayo'y nahihiya o kinahiya natin ang paghahayag sa Kanya, tayo rin ay ikakahiya niya sa harapan ng mga anghel sa langit. Isipin mo yan, ihayag kang takot at nahihiya. Ang Kristiyano ay hindi na mahiya. Itong kahihiyan, ito ay glory. Ito ang tinatawag na the glory of sin. Ang kahihiyan, mga kapatid, ay ang glory. Ang glory ng makasalanan. Kaya kung ang tao gumagawa ng kasalanan, ipinagyayabang niya ang kanyang kasalanan. May mga tao na nagyayabang na sila'y mamamatay tao, sila'y sinungaling, nagyayabang sila na sila'y gumagawa ng ganito, ganyan. Diba? Sabi ng Biblia sa Kawikaan, ang hangal ay naghahayag ng kanyang kahangalan. Ngunit, sa Kristiyano, na ang kahihiyan ay kinuha na ni Kristo, tayo na ngayon ay hindi mahihiya. Lalo na tungkol sa Kanya. Tungkol kay Kristo na naging ating tagapagligtas. Ihahayag natin siya sa ating bibig. Tayo na ngayon ay magsasabi ng ang mga disipulo na ay sumampalataya kay Kristo, sumunod kay Kristo. Sila ay tinawag na maghayag. Dalawa-dalawa. Tagdadalawa. Lumakad sila. Umayo sila. Kaya matapos naman si Kristo'y umalis, itaas sa langit, pinadala niya ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga alagad upang maghayag.
tayo kailangan maghayag. Ikaw ay nagsasabi sa iyong sarili na Kristiyano. Hindi ka maaaring sinasabing secret Christian, secret believer. Wala yon. Walang sikreto. Kailangan ang Kristiyano ay magpapakilala sa mundo. Ano man ang mangyari, tayo man ay kapupuutan ng sanlibutan, sabi ni Jesus. Hindi maaaring tayo itatago sa gilid, tatago sa ilalim at hindi maghahayag. Tinawag tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ulitin natin, basahin natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 10:32. Sa makatuwid, ang sino mang magpapahayag sa akin sa harap ng mga tao ay ipapahayag ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Subalit ang sino mang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Sa harap ng Ama. Sa ibang scripture, sa harap ng mga anghel. Sa harap ng kalangitan, tayo harap na naghayag o hindi naghayag. Yan ang ating tungkulin sa ngayon. Sa linggong ito, ako'y naghayag ng mga tao. Kung ako'y gumagawa ng mga bagay nitong linggong ito, may nakilala akong mga kapitbahay. Naghayag ako ng aking panampalataya sa linggong ito. At tungkulin natin na ipanalangin sila na sana'y sumampalataya sila. Ikaw ba'y tunay na sumampalataya? Ikaw ay sumampalataya sa puso at ikaw ay inangkin ng Panginoon at ang kanyang katuwiran ay nasa iyo. Ngayon ikaw ay maghayag na sa iyong inangkin na katuwiran sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na naging iyo ay ipahayag mo. Ipakilala mo rin si Kristo sa iba. Yan ang ating tungkulin, mga kapatid. Una, sumampalataya sa puso, sumampalataya sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng puso. At tayo naman ay gawing matuwid sa harap ng Diyos. At tayo ay maghayag na. Kumusta ang iyong paghahayag? Una, kumusta? Sumampalataya ka na ba kay Kristo? Narinig mo ba ang Ebanghelyo at naunawaan mo na magsasabi kang ako ay isang mananampalataya? Naunawaan mo ba ang tunay na Ebanghelyo? At matapos mo matanggap at manawan, sumampalataya ka ba? Yan ang sabi nila, accept Christ as Savior. Hindi ko nabasa sa Biblia yan na si Pablo, si Pedro, ang mga alagad niya at si Kristo mismo sinasabing, tanggapin niyo ako sa inyong puso. Di ba? Walang ganon. Ang sinasabi sa Biblia, sa pagkilala sa Kanya at sa Ebanghelyo ay, ikaw ay sumampalataya. You have to believe. And secondly, kailangan mong ihayag. Maghayag ka sa iyong kasalanan. Confess, magsisisi. At then ihayag mo si Kristo sa madla. Ito, mga kapatid, ang mensahe sa atin para sa anniversary ito. Naway ang mensaheng ito ay tunay ngang pagpapala. Kung ikaw man ay mananampalataya man, ikaw ay nag-alaala sa iyong pananampalataya. Kung ikaw man ay hindi pa mananampalataya, maaari ngayon na sumampalataya ka at kilalanin mo ang Ebanghelyo. At ikaw ay binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at ikaw sumampalataya sa pamamagitan ng pag-unawa ng banal na Espiritu. Tayong manalangin, makapangyarihang Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang mensaheng ito. Naway ang tunay na Ebanghelyo ay aming marinig, maunawaan at tanggapin upang sa pamamagitan ng inyong biyaya kami inyong patawarin, kami inyong gawing matuwid sa pamamagitan ng inyong katuwiran. Dalangin namin na inyong pagpalain pa mga bagay na gagawin ng anniversary ito sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, naway ang inyong anniversary ay tunay ngang masaya, mabunga,
pinagpalak at nagpapalakas at nagpapatatag ng inyong pananampalataya. Salamat mga kapatid. Enjoy your blessed and happy anniversary.